pumunta na sina Emil sa marina at doon din tutungo sina Lieutenant Arisa at naging alerto sila sa buong paligid dahil pakalat-kalat lamang ang kanilang mga kalaban. Ibinahagi naman ng mga pulis ang kanilang mga supply mula sa mga nabiktima at binigyan naman nila Wendy at Mang Ben ng pagkain si Greta dahil hindi ito kumuha. Sinabihan ni Wendy ang kanyang kaibigan na alam niya na nag-alala siya sa kanyang mag-ama. Magtiwala lamang siya. Naniniwala siya nito na ligtas ang kanilang mga anak at pati na si Magnus. Ang sabi ni Greta, ang sama na ng tingin sa kanya ang kanyang pamilya. Hindi niya alam maski makabalik sila, kung pamilya pa rin ba sila. Maaayos pa ba sila? Sinabihan ni Mang Ben si Greta na hindi intensyon ni Wendy na siraan siya kina Magnus o kay Liam. Galit na nagtanong si Greta kay Wendy na ang kanyang dating ginawa, sa palagay niya, hindi ito makakasira sa kanyang pamilya. Nauutal na sabi ni Wendy na hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Humingi ng pasensya si Mang Ben kay Greta at sinabihan niya ito na hindi pwedeng itama ng isang pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Gayunpaman, nararamdaman ni Emil na may mga pulis sa paligid kaya tinawagan niya ang kanyang tauhan upang sabihan ito na kailangan nila ng backup dahil maraming kalaban. Pumunta kagad sila sa marina. Habang tinitingnan nila Lieutenant Arisa ang buong paligid, nasa likuran naman nila ang kanilang kalaban. Buti na lamang dumating sina Olsen at Magnus at nakaligtas sila nito. Dumating na nga sina Liam sa marina at nung nakita nilang speedboat, agad na sila nagtungo doon. Ngunit biglang dumating sina Emil at nagpaputok ito ng baril upang pagilan sila sa kanilang pagtakas. Sinabihan ni Liam si Emil, napakawalan na niya ang mga staff. Nagtanong naman si Emil kung bakit siya susunod sa kanyang gusto. Ang sagot ni Liam, kasi kapag hindi siya sumunod, papatayin niya ang kanyang anak. Papatayin niya si Lini. Nakangiti naman si Emil at sinabihan niya si Liam kung sino sa kanila ang kanyang anak. Siguraduhin niyang alam niya. Hindi naman kagad tinuro ni Liam kung sino si Lini. Kaya ang akala ni Emil na hindi alam ni Liam kung sino ang kanyang anak. Dahan-dahan naman pumunta si Luna kay Smile at tinulak niya ito papunta kay Liam at hinawakan ito na mahigpit ni Liam si Smile at tinutukan niya ito ng baril. Sinabihan niya si Luna na dalhin niya ang mga staff sa speedboat pero pinigilan ito ni Emil at sinabihan niya si Liam na papatayin niya ang anak ng senador. Ang sabi ni Liam, sige patayin nila dahil papatayin rin niya si Lini. Ang akala ni Emil na hindi kayang gawin ni Liam na barilin si Lini pero nagkakamali siya dahil binaril ito ni Liam sa may braso. Narinig naman nila Olsen ang putok ng baril kaya nagtungo din sila kaagad sa marina. Habang si Liam inutusan niya ulit si Luna na dalhin niya ang mga staff sa speedboat. Kaya nagmamadali na nga sila pumunta sa speedboat. Sinabihan ni Liam si Emil na subukan lamang niya na pigilan sila. Ang susunod na bala sa puso na ng kanyang anak. Ang galit na sabi ni Emil, barilin na rin siya. Pero tandaan niya, siya ang sasagot sa buhay ng anak ng senador. Hindi naman nasisindak si Liam sa sinabi ni Emil. Ngunit binaril ni Dado si Liam sa braso upang mabitawan niya si Lini. Nagmamadali naman ang mga staff na sumakay sa speedboat at napaiwan naman si Luna dahil sa nangyari sa kanyang kaibigan. Papatayin na sana ni Dado si Liam, buti na lamang dumating sina Olsen at ang mga pulis. Nilapitan kagad ni Luna si Liam upang tulungan ito makatayo at nagkaroon na nga na matinding bakbakan sa pagitan ng bawat grupo. Tumakas kaagad si Emil na dala niya si Lini at malapit na sana mahuli si Dado pero pinasabog niya ang bomba nito. Kaya umatras na sina Lieutenant Arisa pabalik sa abandoned resort. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Roha. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos na upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.